Okay naman. May magnet. Angas, tol. Blacklist. May mga 0101 dito. Angas kong design, no? Detail, oh. Ba't may ganito? Tatlo. Ganda. Oo nga, ganda nga yung likod niya, pre. Ba't may tatlo dito? Break the code. Pwede na. Ganda iba yung dito niya, pre. Ano ba tawag dito? Ano mo po? Kuha nga. Oo, ganda. Nagpa-faction. Yung favorite moment ko, boss, sa Blacklist is yung first championship namin, season 7. Kasi, parang nung pumasok kasi ako sa Blacklist, hindi pa ako. Parang ako yung pro player na hindi magcha-champion, puro first runner-up, ganun. Tapos, ayun, kaya tuwan-tuwa ako nung nag-champion kami ng season 7. Tsaka, parang one of the best, comeback sa, history din kasi reverse sweep namin yun eh. Tulad nung sinabi ko boss sa turning point, wala talaga kasi hindi naman malakas yung Blacklist bago kami pumasok eh. Parang normal lang normal team lang sila ganun. Yun yung sabi ko sa turning point. Pero magkasama lang kami ni B kaya nag-G ako. Tapos yun, kasi nung pumasok kami sa bootcamp, kami tatlo lang ni B tsaka ni Oeb yung rookie nun. Parang kami yung bago sa Blacklist, kaya nakakaya. Pero agad kami. Usap-usap kami, ganun. Para sa akin yung favorite ko sa memories sa Blacklist. Memories sa Blacklist yung M3 kasi nung nag-champion kami yun yung first million ko. So ayun, doon tonto ako, yun hindi ko makalimutan. Kaya ayun yung una ko sinagot ngayon kasi hindi ko talaga makalimutan kasi sobrang tuwa. Yung M3, so memorable din yun kasi ayun nga sobra rin yung struggle namin kasi galing kami sa lower bracket. Kumbaga isang pagkakamali lang wala na, laglag na. Kumbaga wala nang chance para makuha yung champion. Siguro yun din, para M3 din. Kasi rin yun first out of the country ko din yun First time kong punta sa ibang bansa nung nag-M3 kami. Tsaka sobrang memorable. Hindi lang dahil dun sa run namin, dahil din sa mga nakilala kong mga tao sa M3. Daming naging kaibigan, ganun. Daming katrash talkan. Masaya. Masaya yung experience. Tapos dagdag pang nanalo kami. Unang-una yung pagpasok ko sa Blacklist, tas nag-Boracay kami. Sobrang solid nung experience na yun. Tapos yun, dun ko rin sila nakilala nun. Tas dun rin nabuo yung namin, chemistry namin. Tapos yung pangalawa para sa akin yung unang champion ko dito sa Blacklist. Yun, sobrang saya. Pinakaunang pumasok sa isip ko yung yung tinalo namin yung Echo. Kasi hindi na namin matalo ngayon Yeah, season 10, kailan pa rin? Season 10. Yeah, ayun, season 10. Para sa akin nung nagsama-sama na ulit kami nung season 10 kasi season 10 din kasi sobrang dami namin pinagdaanan nun, tas kinaya pa rin namin. Yun, same din sa kanila boss. Yung season 10 kasi iba yung nung yung journey sa championship. Iba talaga yung pinagdaanan namin na hindi masyadong nakita ng sa outside the game. Kaya mas fulfilling yung pag-champion namin nun kasi sa mga challenges din namin nung season na yun. Nung panahon na yun. Tsaka tawag dun, kakabalik lang ulit namin nun sa MPL ni B kaya masaya. Para sa akin siguro lahat. Kasi halos lahat ng competition namin kami. Either champion or second place So parang pag 5 kaming naglalaro, parang automatic champion or automatic grand final. So ayun lahat. Ganun din, nasabi na nila lahat Yung mga nasabi na nila. Ganun din naman ako Ganun din naisip ko. Sa nila, pareho lang.
Yung best part ko sa Blacklist yung ano, naging legend ako kasi since day one, nasa Blacklist ako eh. So kumbaga, yung teammates ko tsaka yung mismong org, natulungan ako or ayun nga, natulungan ako para maging legend or maging successful na player. Para sa akin yung best part na pagiging Blacklist para sa akin yung ano eh. Yung mga taong nakilala ko along the way. Yung mga tumulong sa akin mag-grow, magbigay sa akin ng advices. Tsaka mga ano, lagi akong pinapagalitan. Lahat ng mga naging kaklose ko. Hindi lang sa teammates, sa mga back-end, sa lahat ng nakilala ko nung nag-blacklist ako. Yun, thankful ako na marami rin ako nag-gain na experiences sa kanila. Ayun, sa mga tao. Nakilala ko simula na nag-blacklist ako. Para sa akin yung pagpapagawa nila ng mga kanilang bahay ganun. Or tulad ni Kel, nakabili ng lupa ganun. Si B nakapagpatayo bahay, si Haji, tsaka si Edward. Tapos ako nakabili din ng lupa. Kasi para sa akin, madalang sa buhay ng pro player na makapundar ng ganun sa family namin. So, yun yung best part nung parang yun simbolo ng pagiging successful ng isang pro player kasi nakapundar kami ng ganung bagay. Kaya yun yung best part ng pagiging blacklist para sa akin. Nag-grow ako sa player. Tapos ayun, dami ko natutunan dito. Solid yung experience ko dito. Tapos ayun, nakamit ko yung mga isa sa mga pangarap ko yung mag-champion. Kung pinaka naalala ko lang siguro yung struggle or yung paano yung practice dati kasi parang nung season 5 ang hirap mag-practice kasi nga yung bootcamp, yung pagkain, yung internet, yung cellphone. Provided naman pala ni Blacklist yun. Pero ayun nga, yung siguro, yung bootcamp kasi kung i-compare mo ngayon, ang laki na ng pinagbago nung nung dati sobrang laki ng bootcamp, tas yung wifi, yung pagkain. Ano nga ba? Hindi ko na matandaan. Pero parang during that time, excited. At the same time, sobrang natatakot kami ni Wise. Kasi napamahal sa amin yung Onyx. And parang mindset namin that time na ayun na yung parang permanent team namin. So parang sobrang naging comfort zone talaga namin yung Onyx PH. So nung lumipat kami ng blacklist, parang natatakot kami na magkamali. Natatakot kami kasi ang daming bago lahat. So ayun, at the same time sobrang excited din. Doon, yung nakakatuwa doon kasi nanalo kami tapos paulit-ulit lang hero ko. Tapos doon nagsimula yung mga marksman lang alam ganun. Pero nakakatuwa lang kasi yun yung sa amin nagpa-champion talaga eh. Nakakatuwa lang kasi nung nag-champion kami ng season 7, kala na parang mindset ko chamba lang kasi naka-reverse sweep lang kami ganun. Pero yun, nag-champion ulit kami next season kaya napatunayan ko sa sarili ko na kaya talaga makipagsabayan sa mga malulupit. Siguro wala naman mindset ko lang nun is sumunod lang sa captain namin. Tapos yun lang yung mindset ko nun kasi sama-sama talaga kami lagi. Mahaba pa yung ng blacklist. Yung magiging namin, magiging career namin siguro sa blacklist. Mahaba pa lalakbayan. Parang pa lang yun. Parang bagong panimula ulit siguro. Maraming salamat sa Blacklist agents. Tsaka sa mga supporters ko sa Edward Natics kasi grabe yung suporta nila. Ayun, salamat lang sa lahat ng sumusuporta sa amin. Simula naging blacklist kami. Lahat ng suporta ang binibigay nyo, maraming salamat. Simula nung una pa lang yun. Ingat kayo palagi. Love namin kayo.
yun, tulad nung sabi nila, thank you sa mga sumusuporta sa amin sa Blacklist. And sana supportahan niyo rin kami ni B sa mga future ventures namin sa buhay. Tsaka supportahan niyo ang Blacklist International sa MPL yun. Ayan, thank you sa mga sumusuporta sa Blacklist International, yan sa Blacklist Agent, sa VY Spam, and lalo na sa mga sumusuporta sa amin ni Wires. And hopefully, patuloy nyo kaming suportahan sa mga future endeavors namin ni Wires.